Ngayon, ipakita ko sa inyo kung paano paturokon or how to make cacao seedlings. Yung liso na hindi iditso sa polyethylene bag, kundi dadaan muna dito sa ating this is galon. So hinati or pwede rin planggana. Anong gagawin natin ito, bakante ito, lagyan natin ng lupa. So this is a fertile soil, humus to. So ganito lang, lagyan nyo yan. Kasi ito ang ating lagyan ng liso. Take note, iba-ibang estilo sa farming. There's no such pattern or the same techniques kasi iba-ibang techniques kasi nagbabago yan eh. Totoo yun. Kaya nga, minsan natutuwa ako, minsan rin nainis ako sa mga bashers ko kasi lagi silang nag-comments, nagbaba sa akin. Isa lang naman ang gusto ko sana, pag mag-bash kayo, sana nagturo na lang kayo. Kasi minsan akala nyo kayo lang ang magaling. Sabi nga ni former President Roa Duterte sa mga bashers niya, kung magaling pa kayo, di sana kayo ng presidente. I would like to repeat it and to reiterate it. Kung kayo magaling, di naging vlogger sana kayo. Nag-tutorial kayo, nagtuturo kayo ng farming. Isa pa, kung magaling kayo, then mayroon kayong naipundar sana. Kung magaling kayo, sana mayroon kayong pinupost doon sa comment section ko. Pero anong ginawa nyo doon? Laway lang. Wala naman kayo talagang nagawa sa buhay. Kasi sa psikolohiya, yung mga taong may pigati sa sarili, Matthew chapter 12, what your heart is feeling, what your heart is having, in other words, anong naramdam, anong naroon sa puso, your mouth speaks. If your heart is full, because that's what you feel, something, you will speak. Kaya nga, kung masama ang puso mo, masama talagang bibig mo. So, ganun lang. Kung magaling ka, then ikaw na sana ang nasa katayuan ko. Sabihin nyo naman ang yabang ko. Hindi yun kayabangan. It's a challenge. Sana, pinanood din kayo, pinakinggan, kung nagtuturo kayo, kung talagang magaling kayo. Yun. So, itong bakanting galon, nilagyan natin ng lupa. And how to do it? Kasi isa kong tao sa modernong panahon na to na napaka-practical at napaka-ordinaryo mag-isip. I am making difficult things in a simplest way. Ganito, buhay pa naman ito eh. Di na ito nitura doon sa kanyang pamilya. Sinipsip at saka binalik dito kasi ang kailangan natin yung yung binhi man lang. Ito ba? So, ganyan lang. Huwag yung perapang sarili. Ito hindi ito pwede kasi patay na to. Mayroon nga dito eh. Ito buhay pa to. This is okay for reproduction. Patubuin natin. Why we need to reproduce more? Simple lang. Because in Bohol, cacao is dollar. Mayroon nga nagbasa akin, bakit daw bukang bibig ko laging pira? Anong gusto nyo? Shabu, usapan natin? Totoo pala, bumalik na yung Shabu ngayon kasi di na Duterte. Pero, yung mga taong ganyan na ayaw pag-usapan ang pira, ang totoo yan, gusto talaga nilang pira. Kabaligtaran kasi yun eh. What you hate is what you love talaga. Totoo yun. Maybe these people have no money at all, kaya nga bitter sa buhay yung parang ampalaya. Anong gusto nyong topic ko? Turuan ko kayo ng masama? Turuan ko nga kayo maggawa ng pira because this is the only way I can do for this time. Turuan ko kayo kung how to make money. That is IGP. Ano yung IGP? Income Generating Program. From the word generate, meaning nag-produce ng something. So, ang aking turo, hindi man banid, yung temporary relief lang. Ang aking turo is solusyon talaga, permanent.
Alam nyo naman noon, magnanakaw tayo ng kakao, wala tayong dalang itak or ano, ganito lang, ibuo na lang na, ganun, ibato mo, yan. May iba nga, hindi nila kilala anong prutas na to. This is cacao. This is the raw materials for chocolates. If you're eating chocolates wherever you are, there's no other source with that. Literally, cacao lang talaga. Although sa Amerika may doong chocolate tree pero iba talagang lasa. Mayroon ako noon, binagyo nga, binigay sa akin ng isa sa mga followers ko sa Gindulman, yung mga school, family at Castulo. So ito lang, this is reproduction. Kasi gusto nating mas maraming kakao dito para maraming pira, maraming dollar kasi 600 ang kilo dito, 800 ang gantang. At kung marami ditong tanim na kakao, the logic goes that way, marami tayong tauhan na ma-employ. Kasi isa sa pinakakuti na farming itong kakao talaga. Kailangan to ng intensive care unit, kailangan talagang alagaan. Tulad ng relasyon ba, napaka-sensitive. Pag ang isa ay nang lamig na, wala na, sira na, automatic. Kasi kailangan nyo ng pag-aruga. Tulad ng kakao, isa ito sa pinaka-sensitive. Pero sulit naman. Because the truth lies on this, in business world, in farming, the hardest and the most difficult thing to do is the higher in price. Kaya nga yung mga bagay na ang hirap i-culture, paramihin, pabungahin, mahal yun. That is the principle of law of supply. The demand is high, the price is high. Pag kunti ra yung supply, kunti lang mahal ang presyo, para tulad ng isda sa hagna. Walang supply, kaya mahal. So ganun. Kasi ang hirap nitong i-culture, either pwede medisina, pwede siya putos-putos tagang pinaka-the best. So ganitong utak ko, because God is God of wider perspective talaga. When He ministered the gospel, He was not stagnant in one place. Anong ginawa niya? He went to other places. That is widening your territory. That is bigger perspective. Lakihan mong pag-iisip mo. That's why ako hindi komento. I need to have a bigger and wider space here. Kaya yung mga kasikbit dito, one day, bibilin ko rin yun. Kasi libre naman pangarap. Yung walang pangarap, yung mga taong patay na at saka yung mga taong sumusuko na sa buhay. Yun. Pero as long as may buhay ka, may pag-asa ka, pwede kang gumawa ng gusto mo, mangarap ka. So after putting this buhay na seeds ng kakao, tatabo na ito ng konti. Ganito lang. Kasi dito tutubo yung seedlings natin. Dito lalaki yung mga tanim natin. So ito lang kasimple. I am teaching you the easiest way of cacao reproduction. Sana may natutunan kayo. Kasi gusto ko naman talaga kayong matuto sa lahat ng bagay. Kasi sabi ni Ernie Baron, knowledge is power. Si Ernie Baron at my boss is so close. Yung boss ko, where I work doon sa ating broadcast ministry sa TV Radio, siya nakaimbento ng Baron Antenna. Kasi isa siyang ininyero. Si Baron, yung nasa ABS-CBN na namatay na, yung knowledge is power, kaibigan niya ng boss ko. Doon yun sa bahay ni Bo sa Atip o sa Bubong sila nagsushooting noon. Kaya nga naalala ko siya ngayon kasi totoo naman yun. Sabi ni Kuya Kim, mabuti yung marami kang alam. Kasi pag maraming bagay alam mo, it's easy for you to do a certain thing. Pero pag wala kang alam, ang hirap talaga. Kaya nga, it's good for you that you are always following my contents. Nakikinig kayo. Kasi I know this will enlighten you. Kibali yung utak mong makitid, this will liquefies you. Or this will liquefy, meaning para bang maging liquid yung utak mong napaka-hard, ang hirap mag-isip. Pero because of the teachings that I am delivering to you, it will be liquefied.
para siyang natutunaw ba? Parang inuwilan yung makina. Yun. Kaya nga makinig kayo lalo. Kaya dahil sa ating mga tutorials dito, may nag-purchase sa atin ng red banana, gabi-gabi, at marami pang iba, si Madam Crisme Yekiliones of Iceland, galing ng San Miguel, Bohol. At saka dahil sa ating tutorials, natutuwa yung mga financiers ko, silang grupo ni Galamiton, Cruz, mga Uy, mga Tan, mga Ranyuwa, mga Aragon, mga Castrudes, silang mga Salas, silang Edita, silang Ublimar, silang Mansinares, at Galintes, at marami pang iba. Natutuwa sila dahil sabi ng kanilang isip at puso, hindi sila nagkamali. Natulungan ako sa aking ginagawa outside the camera. Kasi I am now expanding my territory, in other words, not only in farming but even in tutorial, in teaching, in coaching you something. Like the simplest way how to germinate cacao. Ulitin ko, do not congratulate me for having a lot of followers right now and viewers. Nagta-trending tayo every now and then. Halos araw-araw yung video ko, nagta-trending talaga. Totoo yun. I am now turning 47,000. 3 months ago, it was only 2,300. Do not congratulate me for that. Instead, congratulate yourself for following me kasi tinulungan mo ang iyong sarili. Okay? God bless.